Uy! Part 8 na ito. Nasa description o comment section ibang parts, like and subscribe ka na rin po kung bago ka pa lamang sa ating channel at huwag kalimutang i-all ang notification bell nang lagi ka pong updated sa ating uploads. Salamat! Balik ospital na naman nga si Jinwoo at binisita ang kanyang mother, kung saan muli na namang napapaisip sa elixir of life at baka ito na ang matagal na niyang hinahanap na solusyon sa sakit ng kanyang ermet na eternal sleep disease. Para nga makuha ito ay kakailanganin niya ng 3 ingredients na lubos kinabahala na nga ng bida natin dahil laman ng Demon's Castle, na maging si Jinwoo ay aminadong di niya pakakayaning pasukin sa ngayon kaya kakailanganin niya raw muna mag-level up at magpalakas pa. Dahil dito ay pumayag na nga si Jinwoo sa offer ni Jinho na samahan ito sa 19 na dungeon raids, na lubos kinatuwa na nga ng binata, ngunit sa isang kondisyon nga raw ayon dito sa bida natin, at iyon daw ay ang sila lamang ang magkasama at wala ng iba pa. Nagulat na nga si Jinho sa kondisyon ni Jinwoo, at bukod pa nga raw dito ay may minimum requirement na members ang pagpasok sa C-rank gates, na 8 miyembro. E di kuha tayo ng mga tao para mapunan yung kota, gaya ng ginawa nila Hwang Dong-suk, ika na nga ni Jinwoo sa nababahalang negosyante. Bagamat di pa rin mapalagay ang rich kid at masyadong araw ito risky ay ipinaliwanag naman ni Jinwoo na isipin na nga lang daw ni Jinho na mas mapapadali ang kanilang 19 raids ng walang casualty, na kung isipin nga raw ni Jinho ay pabor sa kanya lalo na sa pagpapasikat nito sa airpat nito, kaya naman kalaunan ay o na lamang ang desididong binata, at siya na nga raw bahala sa mga kakailanganin nilang extra members. Somewhere sa kung saan ay ipinakita naman si Miss Cha, ang isa sa mga pinakasikat na S-rank hunter ng kanilang bansa, na nagtitraining sa isang track and field, hanggang sa kalaunan ay natigilan na lamang ito at tila may naramdaman sa paligid, na siya na nga nitong pinalabas. Dito na nga nag-abot ng isang calling card ang kanina pa nagtatagong lalaki na pinakitang manager ng Eugene Construction, ang kumpanya nila boy rich kid na si Jinho. Samantala, speaking of Jinho ay pinakita na ngang kasama ito ng tatay niya sa isang kotse at bumabiyahe, na nag-uusap tungkol sa mga pagbabagong naging resulta ng mga gates at dungeons sa aspeto ng infrastruktura, ekonomiya, media, maging sa politika. Isa na nga sa mga matinding na apektuhan ng nasabing pagbabago ay ang pagpapanatili at pag-operate ng iba't ibang infrastruktura na naging dependent na sa resources na nagmumula sa dungeons, kung saan hunters na nga ang naging sandalan nila para makakuha ng mga nasabing resources. Hunters na pinangangasiwaan ng Hunters Association na isang public institution. Sa association din dumadaan lahat ng awakened hunters na siya nga nilang nire-rank base sa kani-kanilang abilidad, nare-register, at hinahandle kalaunan. Sila rin ang nagmamanage ng gates maging ng mga dungeon breaks. Ngunit ayon na nga dito sa airpat ni Jinho ay balat kayo lamang ito ng kanilang estado, kung saan ang totoong nakikinabang sa mga mahahalagang resources ng dungeons ay ang mismong guilds, na siyang may hawak sa serbisyo ng mga hunters, at siyang yumayaman sa lahat ng nakukolekta nilang dungeon resources. Na kinabibilangan ng Hunters Guild, White Tiger Guild, Reaper Guild, Fame Guild, at ng Knights Guild na 5 sa pinakamalalaking guild ng kanilang bansa. Dagdag pa nga ng tatay ni Jinho na wala raw siyang nakikitang dahilan para umupo lamang habang nakikita ang nagaganap na monopolya ng guilds, lalo na at alam nila kung gaano kahalaga ang resources na ito sa sangkatauhan. At sa kanilang araw magsisimula ang pagbabago lalo na sa guild na kanilang pinaplanong buuin. Samantala, sinubukan naman ni Jinwoo kung gagana pa rin yung pagdoble niya ng daily quest niya at kung may lulutang pera na special reward katulad ng nakaraan na nakakuha siya ng special susi sa isang instance dungeon, ngunit nadismaya na nga at walang lumulutang na special quest at special reward man lang, bagkus ay isang lumang bingo card lamang. Habang nagmumuni-muni sa kanyang paglalakad itong si Jinwoo at namamroblema sa kung papaano niya pa mas mapapataas ang level niya, ay bigla na nga lang sumagi sa isip nito ang dambuhalang centipede na nakajamang nito sa penalty zone, at baka ito na nga raw ang solusyon sa problema niya ngayon. Hanggang sa matigilan na nga ito nang makatanggap ng text mula sa Hunters Association, at nangangailangan raw ng hunters para sa isang D-rank gate, na siya na ngang nagpaisip sa ating bida, na tila okay na rin daw kaysa sa wala siyang ginagawa. Pinakita na nga rin itong si Mr. Song na nasa isang dojo at may estudyanteng tinuturuan, na siya na nga ring nakatanggap ng text mula sa Hunters Association tulad kay Jinwoo.
Maging si Mr. Kim ay natanggap rin ang nasabing text, at nang sabihin na nga sa misis niya ay nagkadiskusyon na ang dalawa dahil sa mga nakaraang pangyayari na kinasangkutan nito na barely na nga lang nabuhay. Ngunit nakumbinsi rin naman sa huli ni Mr. Kim dahil kakailanganin daw nila ng pera para sa pag-aaral ng kanilang mga Junakis sa susunod na pasukan. Samantala, pinatawag naman ni Choi, ang Guildmaster ng Hunters Guild ang kapwa nito Guildmaster ng White Tiger na si Yuno. Nabwisit nga dito kay Choi dahil isinabak siya sa interview kamakailan. Nakalaunan ay tinanong na nga ang Guildmaster ng Hunters Guild kung ano raw ba talaga ang kailangan nito at pinatawag pa talaga siya. Dito na nga inilahad ni Choi ang tungkol sa Eugene Construction na nagpaplanong ang bumuo ng sarili nitong guild. Matagal ko na yang alam, bagamat palihim ay umabot na rin sa guild ko ang pagre-recruit nila ng hunters, ika na nga ni Yuno dito. Tsaka alam kong alam mo nang alam ko ang tungkol dito. Kaya nagtataka ako ano ba talaga nais mong sabihing hype ka, wag na tayong nagsasayang pa ng oras at rektahin mo na ko, banat na naman nga ni Yuno sa kapwa guildmaster nito. Samantala, muling pinakita na nga itong si Juhi kausap ang kanyang magulang at todo nagmo-moment peren magpahanggang ngayon, na siya pang ang nagalit at kinukumusta lang naman ang hermit niya, hanggang sa ipakita nang ang isa rin ito sa mga nakatanggap ng mensahe mula sa Hunters Association. Balik sa Hunters Guild naman ay nakasalubong na nga ni Miss Cha itong si Guildmaster Yuno na lumabas mula sa opisina ni Mr. Choi, kung saan dito ibinalita na nga niya ang tungkol sa scout ng Eugene Construction na nilapitan siya kanina habang nagti-training at nare-recruit siya na maging Guildmaster ng bagong guild na pinaplanong buuan ng mga ito. Ayon din sa dalaga ay tinanggihan niya nga raw ang offer nito, kaya naman nagpasalamat itong si Mr. Choi at sinabi sa kanya. Dito na nga nagtaka si Miss Cha since nakita niya kanina si Guildmaster Yuno at napatanong kung ano raw ba pinag-usapan nila. Ayun na nga at ipinakita na itong si Guildmaster Yuno na nagmo-moment sa isang bar, at napapamuni-muni sa paksa nila ni Mr. Choi kanina ukol sa Jeju Island incident, at nabigong raid nila dito ilang taon na ang nakakaraan. Dahil nga sa mga pangyayari ay sinara na ang isla maging sa mata ng publiko, at pilit kinakalimutan dahil na rin sa inihatid nitong takot sa sangkatauhan. Dito na nga ipinabatid ni Mr. Choi na sa kabila ng lahat ng ito ay di niya peren magawang makalimutan ang lahat ng nangyari sa islang ito at nais niya nga raw maklear ang Jeju Island sa darating na panahon. At para maisakatuparan ito ay kailangan niya nga raw ng suporta mula kila Yuno at iba pa. Siguro naman di lang ako ang may nadaramang ganito, ika na nga ni Mr. Choi kay Yuno, na bigla ring napa-flashback sa Jeju Island incident, at banggit ng pangalang Yunsok at Byung-go. Sabay sa kung saan ay ipinakita ang isang matanda na tila may sinusuhulang hunter at nais may ipapatay. Ayun na nga at dumating na ang araw ng raid nila Jinwoo, kung saan nagpaalam na nga ito sa sister niya at work mode na nga raw siya. Nag-alala naman itong si Gina dahil paano raw ang mga gamit ni Jinwoo, at tila mamimili lang ng grocery sa kung saan. Ayon naman sa bida natin ay di na niya kailangan kaya huwag na masyado mag-alala pa itong si Gina. Habang naglalakad sa daan itong si Mr. Song ay nagulat na nga lang ito nang makasalubong sa daan itong si Jinwoo, na di na nga makapaniwala at ibang-iba na raw ang itsura ng patpating si Jinwoo dati. Pinagtaka nga rin ito kung ano nangyari sa putol na paa ni Jinwoo. Ayon naman sa bida natin ay nagising na nga lang daw siya sa ospital na may paa na agad namang pinaniwalaan ni Mr. Song at baka may high-ranked healer daw na sumagip sa kanya. Well anyway masaya akong nakita kang muli at okay na, ika na nga ni Mr. Song kay Jinwoo. Nalungkot naman si Jinwoo nang makita ang putol na braso ni Mr. Song, sabay tanong na nga kung bakit nga raw pala andirito si Mr. Song, hanggang sa dito na nga nila mapagtanto na parehas sila ng pupuntahang raid. Abat akalain mo nga naman ang pagkakataon, nasabi na nga lang ni Mr. Song nang makita sila Mr. Kim at Juhi, na nandoroon rin, na halatang nagulat din nang makita sila Jinwoo at Mr. Song. Lalo na sila Mr. Kim at Boy Bandana na di nga magawang makatingin kila Jinwoo gawa ng nakaraang pangtatraidor nito sa kanila. Ito naman puro na naman kalandian pinairal at L na naman sa bida nating gwapings. Grabe na nga raw pinagbago ni Jinwoo, mas tumangkad at okay na rin ang naputol na binti. Sa gitna nga ng kanilang pag-uusap ay natigilan na lamang sila nang biglang dumating na sa eksena ang ilan pa sa mga hunter na makakasama nila, kung saan ikinabahala na nga nila dahil mga naka-orange na kriminal, na pagkababastos ng bunganga kaya pinatigil ni Kuyang tusok-tusok ang buhok.
Ayon kay ate na di ko alam kung saan nanggaling, ay mga prisoner substitute hunters daw ang mga ito na makakasama nila ngayon sa raid na ito, na kinabahala na nga ni Mr. Song at bakit kriminal ang makakasama nila. Medyo kulang nga raw sila sa hunters ngayon kaya sana ay maintindihan daw nila Mr. Song ang sitwasyon, at andirito nga raw ang mga kriminal para bawasan ang sentensya nila kaya sigurado di naman daw magpapasaway ang mga ito. Tsaka huwag daw sila mag-alala dahil may magbabantay naman daw sa mga ito. Ang B-rank hunter na si Kang Tashik ng Hunters Association, na siguradong wala raw pan-apat ang C-rank hunters na kriminal, dagdag pa nga ni Ate Sulputira. Maging si Jinwoo ay nababahala sa sitwasyon nila, at sinabihan na nga si Juhee na huwag na sumama, ngunit since L na L sa bida natin ayon bida-bida na naman. Kalaunan ay nagpakilala na nga sa kanila si Kang Tashik, at huwag daw sila mag-alala dahil siya bahala sa mga kriminal, at dito na nga rin nila napagdesisyonan na si Mr. Song ang magiging leader nila sa nasabing raid, na humingi pa nga ng pahintulot kay Jinwoo. Sabay nagpasalamat dahil ito nga ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay buhay parent sila, at sa kabila ng mga nangyari noong nakaraan ay pinagkatiwalaan parent siya nito. Wala namang naging tutol dito sila Mr. Kim, kaya rum-ekte na sila kalaunan sa nasabing dungeon. Abat syempre par-ekte na rin po ng like at subscribe mga idolo, hihi. At bilang ganti sa mga solid supporters ng Recap Candy ay may chance ka pa manalo ng 1K twice a month po ito. Comment, like, share, at syempre pinaka-importante subscribe ka lang po. Mas malaki chance ng active po sa comment section, hihi, salamat.